Welcome to my video tutorial on the subject Assessment of Learning 1. And ang pag-uusapan natin ngayon ay ang pagkuha ng item analysis gamit ang Microsoft Excel. Particularly, ang kukunin natin dito ay ang discrimination index, interpretation and decision, and item difficulty, interpretation and decision. So narito yung ating file. Naka-indicate dito yung student 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 at ang kanilang mga responses sa 5 items, item 1, item 2, item 3, item 4, and item 5. So simulan na natin. Unang gagawin is select natin ang mga cells na to kay student 1 at i-click po natin ang AutoSum. Pag click natin ang AutoSum, makukuha natin ang total nung row po na to. Next is, click natin yung cell ng 3 and then yung cursor ay i-place dito sa may kulay black na maliit na square dito sa ating cell. Magiging autofill na po siya. So, drag lang po natin. So, click and drag hanggang dun kay student 10. Makukuha na natin yung total from student 1 to student 10. Next na gagawin natin is, click tayo dito. Next na gagawin natin is isa-sort natin yung ating data from the largest to the smallest. So, ang gagawin is click ulit natin kay 3 and then select natin yung mga cells mula dun kay 3 hanggang dito kay student 10. After nun, pindutin natin ang sort. Andito po yung sort and filter. So, pindutin lang natin itong arrow na pababa and then click largest to smallest. Nandyan na po ang naka-arrange na data from the largest to the smallest. Next na gagawin natin is kukunin natin yung upper 27% and upper or lower 27% ng ating students. So to do that, gagamitin natin yung formula. So equal sign, yung total number of students natin. Dito sa ating example, meron tayong 10. Kaya that is 10 multiplied by 0.27. Yung 0.27 or 27% ay default kung walang binigay na percent doon sa ating problem. Since wala namang binigay na percent ng upper at lower group, so ang default natin ay 0.27. So that is equal sign, 10, and then asterisk, and then 0.27, and then press enter. Ang ibig sabihin ng 2.7 na yan ay ito yung bilang ng estudyante sa upper at saka sa lower group. Kaya lang, syempre dahil decimal ang lumabas, so kailangan nating mag-round off. Ibig sabihin, 3 ang kukunin natin sa mga students natin. Kasi si 2.7 pag ni-round off ay 3. So erase na natin. So i-highlight natin yung top 3 students dito sa klase. Ito po yung ating high group. And then i-highlight naman natin yung low group natin ng mga students. So gawin natin dito kulay green. Next na gagawin natin is mag-i-insert tayo ng column dito sa row 6. So itapat natin yung ating cursor dito hanggang maging arrow. Right click and then insert. Isa pa po, right click and then insert. So gusto ko dito walang kulay. So ang gagawin ko, tanggalin natin yung color nung cells na yon. And then mag-add lang ako dito. This will be the total and then this is the proportion of the high group. Do the same sa ibaba. So insert po tayo dito ng columns or ng rows rather. Lagay dito yung total. And then lagay po dito yung PL. Okay? Next na gagawin is gagamitin ulit natin si AutoSum. Kaya lang per item naman yung kukunin natin ng sum. So dito tayo magsimula kay high group. So ang gagawin natin is isi-select natin yung mga cells mula dito kay student 2 hanggang kay student 9. So, and then pindutin natin ang AutoSum para makuha yung total nila. So 2 ang total. And then gamitin natin ulit yung ating autofill. So click doon. I-place yung ating cursor doon sa may maliit na square hanggang sa maging kulay black na cross siya. And then drag natin hanggang dito kay item 5. So ganun din ang gagawin natin dito sa may ibaba. So kunin natin ang total from ni student 7 hanggang kay student 4.
So, select natin ang cells and then auto-sum. And then, click use autofill. So, place doon hanggang maging kulay black na cross siya. Click and then drag. Nakuha na natin ang total ng bawat items ni student 2 hanggang 9 at bawat items ni student 7 hanggang kay 4. Next is susundin natin yung formula ni PH. Remember na ang formula ni PH ay number of correct answers in the high group divided by the total number of students in the high group. So dito ang number of correct answers natin kay high group sa item 1 ay 2. And then ang total number of students naman natin ay 3. So that will be 2 divided by 3 para makuha natin si PH. Pag in-input natin siya sa Excel, lalagay muna natin ng equals. And then click natin yung cell na 2. Yan po. And then press natin ang slash. This means divide. And then 3. Bakit po 3? Kasi 3 yung students doon sa ating high group. And then press enter. Ang lalabas ay 0.666667 which is a repeating decimal. So ang gagawin natin is click natin at bawasan natin yung kanyang decimal places using this decrease decimal. So pindutin lang natin ng paulit-ulit hanggang 2 decimal places na lang siya. Yan, so that's 0.67. Next na gagawin is autofill. So place ulit natin yung ating cursor dito hanggang maging kulay black and then click and then drag natin hanggang kay item 5. So ito na po yung ating mga values ng PH kada item. Next gawin natin naman doon kay PL. So sa PL class, same formula ang gagamitin natin. So PL is equal to the number of correct answers in the low group divided by the total number of students in the low group which is 3. So dito magiging 0 over 3. So to do that in our Excel, equal sign, click natin yung cell na to, press slash and then 3. Kasi 3 yung students natin sa low group. Press enter. So gawin nating 2 decimal places. Ang gamitin naman natin ay increase decimal. Pindutin natin ng 2 beses. And then let's use autofill. And then i-drag natin hanggang kay item number 5. So nakuha na natin ang PH at ang ating PL. So pwede na nating isolve yung ating discrimination index at item difficulty. So balikan natin na ang discrimination index formula is D is equal to PH minus PL. So ibig sabihin, pagmaminusin natin yung PH at saka yung PL dito sa unang table natin. So to do that, click natin yung cell na to, press the equal sign, click si PH, and then click minus. Makikita naman po dito yon sa ating formula bar kung tama yung nai-input natin na formula. And then pagka-press ng minus, click naman si PL. Ayan. And then press enter. So this is our discrimination index. Next, autofill ulit tayo. So click natin ito and then place natin cursor hanggang maging black, i-drag natin hanggang kay item number 5. So ito yung ating discrimination index. Kaya lang, doon sa ating interpretation, so gagamit tayo nung table ng discrimination index. So nasan po yung table ng discrimination index? Nandito ang table ng discrimination index. So please refer dito sa ating table para sa interpretation and decision. Pwede nyo i-pause yung ating video at mag-refer dito sa ating given table. So using that table, kung 0.67 ang ating value, we can say that this is a very good item. And our decision is retain this kind of item. Next, kung 0.33 in our table, this is actually a good item. And ang ating decision dito ay retain also. For item 3, that's also a good item. And then ang ating decision ay retain. Same is true with item number 4, which is a good item, and then the decision is retain. Next, for 0.67, that is a very good item, and then ang decision natin ay retain. So, nayari na natin yung ating discrimination index.
Next naman is kukunin natin ang item difficulty. So, ang formula for item difficulty is P is equal to PH plus PL all over 2. So, ang gagawin natin is i-average natin si PH at saka si PL. So, press equal sign. Click natin si PH. Or bago pala i-click si PH, kailangan ay meron muna siyang pair of parentheses. So, open parentheses. Then, click natin si PH. Press natin ang plus sign. Nakikita po dito sa ating formula bar yon. And then, click natin si PL. Ayan. And then, close parentheses. Ayan. Close parentheses. Divided by 2. So, yung formula bar dito sa atin, makikita rin naman siya actually dito sa ating cell. So, PH plus PL all over 2 and then press enter. This is now our item difficulty. And notice na naka 2 decimal places na siya. So, hindi na tayo need mag-increase or decrease ng decimal. Next na gagawin natin is i-autofill natin hanggang kay item number 5. So, ito na yung lumabas natin. Now na nakita na natin ang PH at ang ating PL, pag chinek natin yan, yan. Ito na po yung lalabas. Okay? So, ang gagamitin natin na table is yung table naman sa difficulty index. Ito po yung ating table. Pwede nyo i-pause yung ating video para sa mas malinaw na interpretation. So, ito yung gagamitin natin na table. Next, so kunin na natin ang interpretation and decision. So, sa item difficulty, kung 0.33 siya, we can say that the item is moderate or average ang kanyang difficulty. And our decision here is accept. Next, if 0.50 ang ating value, that is also considered moderate. And our decision is accept. If 0.83 ang naging value, that falls under easy item. And pag easy item, that is also accept. For 0.50 na value natin, that is also a moderate or average level na item. Okay? And the decision is accept. For 0.67, that falls under easy item. And our decision is also accept. So, ganun lang kasimple kung paano po gawin ang item analysis gamit ang Microsoft Excel. Thank you very much sa pakikinig.